Magandang araw po. Tayo po ngayon ay naririto para sa ating sanay katuruan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sanay katuruan tungkol sa pamamalakay ng tao, ang panayam isa na pinamagatang ang dakilang utos. Ang panayam na ito ay nakatuon sa dakilang utos na ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo at ang panawagan na mag-ebanghelyo o mamalakayan ng tao, partikular sa konteksto ng pagiging mga misionerong pamilya ni Kristo. Sa Kabanata 28, talataan 18 hanggang 20 ng Ebanghelyo ni San Mateo, ating mababasa ang sumusunod. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya pumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo." Bilang panimula, ang mga misionerong pamilya ni Kristo ay isang kilusan na tagapamalakaya, nakatuon sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus. Ito ay isang buhay Kristiyano na nakatuon sa pagkilos, mas nakatuon sa panlabas kaysa sa panloob na pananaw. Bilang hukbo ng Diyos, ito ay ating mandato, ang mamalakaya ng tao. Ang pamamalakaya ay nangangahulugang pagdadala ng mga tao sa isang personal na relasyon kay Jesus. Ang dakilang utos ay ang huling tagubilin ni Jesus, isang utos para sa lahat ng Kristiyano at seryoso nating tinatanggap ang panawagang ito. Ang tanong, bakit kailangang mamalakaya? Una, inuutos ito ni Jesus. Ang pagsunod ay isang pagsubok ng pag-ibig sa Panginoon. Pangalawa, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pakikipag-isa kay Kristo. Ang pamamalakaya ay isang nagbibigay buhay na bahagi ng espiritual na paglago na nagpapabago ng mga puso. Pangatlo, ito ay isang mapagpasalamat na tugon. Ito ay isang tugon sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, isang paraan ng pagpapasalamat sa kanyang biyayang kaloob. Pang-apat, dahil sa pangangailangan ng mundo, kailangan ng mundo si Jesus upang malutas sa mga problema nito, nariyan ang digmaan, kahirapan, at iba pang kauring suliranin. Panglima, para sa isang buhay Kristiyano, ito ay isang nakakatupad, kapanapanabik, at masayang paraan ng pamumuhay. Pang-anim, dahil sa kalayaang makapamili, lahat po tayo binigyan ng free will. Ang mga tao ay may malayang kalooban at maaari natin silang tulungan na madala sa kaligtasan kung tayo magpapagamit sa Panginoon bilang kanyang mga instrumento o daluyan. Ang pamamalakaya ay para sa lahat ng Kristiyano, hindi lamang sa mga may espesyal na talento. Tatlong katangian ang mahalaga: ang pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, at ang pag-ibig sa kapwa. Ukol sa pananampalataya, ang Diyos ang gumawa ng gawain at kanyang ginawang karapat-dapat ang mga kanyang tinawag. Ukol sa pag-ibig sa Diyos, hanggaring makita ang kalooban ng Diyos na maisakatuparan at ang bunga ng Espiritu na umaakit sa iba. Ukol naman sa pag-ibig sa kapwa, ito'y paghahangad na maranasan ng iba ang parehong relasyon kay Kristo kung paano natin ito naranasan. Ayon nga sa awit, Kabanata 127, talata 1,
Maliban na nga si Yahweh ang nagtatatag nitong bahay. Ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban na nga si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Bilang konklusyon, inutusan tayo ng Diyos na abutin ang iba at dalhin sila sa Kanya. Ang mga misionerong pamilya ni Kristo na nakaranas ng kabutihan ng Diyos ay dapat na maghangad na ibahagi ito. Ibahagi ang naturang karanasan. At ang pamamalakayan ng tao ay nagtataguyod ng paglago sa pananampalataya, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Maganda pong araw at naway patuloy tayong pagpalain ng poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Purihin po natin ang Diyos.